Alam nyo ba mga boss na hindi ako gumagamit or naglalagay ng any accessories or tools or any materials sa loob ng sasakyan ko na may lithium batteries? Bakit? Kagaya niyan mga boss, syempre hindi naman lahat na parkingan natin merong shaded area. Kapag ka natitirikan ng araw ang ating sasakyan, masyadong umiinit sa loob. So some lithium batteries mga bossing, kapag sobrang umiinit is nasusunog. Hindi ko naman po sinasabing lahat, some mga bossing, kasi syempre meron pa rin po mga substandard na lithium batteries. So hindi natin sure kung yung mga nilagay nating accessories or mga tools magandang klase ng lithium batteries ang nakalagay dyan. So paano yun mga boss? Kapag ayaw ko nga ng mga may lithium batteries, ano ginagamit ko? So eto, papakita ko sa inyo. Kagaya na lang dito mga boss, eto. One big example. Tire inflator. Mas pinipili kong gumamit ng mga kagaya nito. Yung may mga sinasaksak na lang sa cigarette lighter socket. Para nga wala nang charge pa, di ba? Sa kagandahan pa rito mga boss, mas malakas pa siyang mag-inflate kasi nga ang power niya nanggagaling sa battery ng ating sasakyan, sa power ng ating sasakyan. Unlike sa mga naka-lithium batteries mga bossing, kapag masyadong mababa ang milliamperes nung ganong mga tire inflator, ang tagal nilang makapag-inflate ng gulong sa totoo lang. Next thing, eto, napaka-useful din. Syempre, hindi natin alam Actually, minsan nagkakataon pa talaga kung kailang nasa long trip ka, dun pa talaga bumigay or humina ang battery mo, or dahil nga minsan kapag sa sobrang excited mo dahil nagpunta ka ng outings, tapos nakalimutan mo na meron ka palang ilaw na nakabukas, especially dito sa loob. Yung headlight kasi, kapag nakabukas ang headlight ng naiwanan mo, nagkakaroon ng beeping sound yan dun sa sasakyan. Pero dito, yung mga ilaw na nakikita nyo dyan, yung mga yan, pag naiwan nyo yung bukas mga bossing, wala namang iiwang indicator or tunog dyan sa ating sasakyan. Kaya yun, gugulatin ka na lang kinabukasan, lobat ka na. Preferred ko ang kagaya nito, super capacitor. Gumawa na ako ng video mga bossing kung paano gamitin yan. Actually, ang mga super capacitors is hindi po sila charge for the preparation. Yes, charge pa rin ang mga super capacitor. Syempre, kapag wala yung charge, hindi yan mag-on. Pero ang mga super capacitors kasi kagaya nito, kapag charge mo yan ngayon, halimbawa bukas meron kang biyahe, charge mo yan ngayon, tapos nagkataon na bukas nga lobat pala ang iyong battery, lobat na rin tong super capacitor mo. Ayan mga boss, kaya hindi ko na yan ini-effortan na i-charge. Tingnan nyo, wala siyang power. Okay, hindi yan mag-on kasi wala siyang power. Hindi sila nag-i-store ng power for a long time. Okay, so paano charge ang super capacitor? Gumawa na ako ng demo niyan mga boss. Kapag lobat ang sasakyan nyo, i-connecta nyo to, syempre direkta sa battery ninyo. Kahit lobat ang battery ninyo, dun siya kukuha ng power, dun siya magcha-charge mga boss. Tapos kapag nag 100% na siya, ang gagawin niya, ibabalik niya yung voltahe na yon sa battery ninyo ng mas malakas. Imagine 400 farad yan mga boss, kaya napakalakas ng super capacitor na to. Disadvantage, syempre bulky, and also yun nga, kapag natirikan ka o kailangan mong mag-jump start, hindi ka makakapag-jump start pagkabit mo kaagad nito. Syempre kailangan pa niya munang mag-charge ng 100% dun sa battery mo. Okay, pwede rin mga bossing pala, kung gusto niyo habang nakabiyahe kayo, i-charge nyo na dito. Ito, i-charge nyo siya using yung kanyang USB charger. Pero yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, kapag darating na yung time na gagamitin nyo siya, kahit i-charge nyo siya ngayon, tapos sa isang araw pa siya na discharge, hindi nyo na magagamit kasi maano na siya madi-discharge na siya ulit. Okay, kaya ako gumagamit ng mga impact wrench. Kapag napaplatan tayo mga bossing, especially mga babae, tapos lalo-lalo na pag SUV ang sasakyan mga boss, napakahirap tanggalin ng mga lug nuts niyan mga boss. Yung iba gumagamit pa ng mahabang bakal para magtanggal niyan, pero yung iba gumagamit nga ng impact wrench. Pero as we all know, impact wrenches are using lithium batteries. Again, hindi po lahat ng lithium batteries is substandard, pero hindi natin masasabi kasi. Okay, unless bibili kayo ng impact wrench na kagaya ng mga Milwaukee na nagkakahalaga lang naman ng 15 to 20,000 pesos, tapos yung impact wrench na yun gagamitin nyo lang for pagtatanggal ng gulong, di ba? So sino na ba sa inyo naplatan ng gulong? Ako dito sa sasakyan na to mga bossing, to be honest, magto 2 years na sa akin to sasakyan na to, pero hindi pa ako nagpapalit ng gulong. Hindi ko pa yan tinatanggalan ng gulong. So bibili ka ba ng
impact wrench na worth thousands of pesos, tapos hindi nyo po nagagamit kahit kailan. So ako, ang ginamit ko, manual kagaya nito. This is a torque multiplier. Okay? Ito yung ikakabit natin sa gulong. Tapos ito yung kanyang pang-ikot. Dito yan ikinakabit. So kapag iniikot nyo yung mga bossing, pumipihit din tong labas. Okay? Mabagal ang ikot niya mga boss, pero kayang-kaya niyang magluwag ng mga masisikip na gulong mga boss. Actually, gumawa na rin ako ng demo niyan. Kahit si Mrs. nagawa niyang luwagan yung gulong noong Pajero namin mga bossing. Imagine na, Pajero yun, napakalaking SUV nun. Okay? Next thing mga boss, accessory naman tayo. Alam nyo ba mga boss na even sa mga car dash camera, lahat tayo gumagamit ng halos ngayon ng dash camera kasi must have yan. Pero kahit sa dash camera mga boss, hindi ako gumagamit ng lithium batteries. Ito pakita ko sa inyo. So kung mapapansin niyo mga bossing, saan ba naka-install ang ating mga dashcam? Syempre sa ating mga windshield. Tapos kapag nagpark tayo sa isang lugar na walang shades, eto makikita niyo, ayan o, kagaya niya na hindi pa masyado mainit, pero makikita niyo naman merong reflection na ng araw or meron ng anino. So kapag habang tumitindi ang init mga bossing, I don't know kung anong explanation or science behind that. Sa mga matatalino sa science diyan, anong property ng science yung init ng araw na a-amplify o mas napapatindi pa ng mga salamin. Ayan, kagaya niyan, tumitirik na yung araw o. So mas mainit sa loob dahil mga bossing, dahil nga sa salamin. Tapos tirik pa na tinatamaan siya ng sinag ng araw. Mga boss, ito mga dash camera ko, hindi yan naka lithium batteries. Okay? So, ang ginagamit ko sa aking mga dash camera mga bossing, actually pag bumibili ko ng dash camera, pinipili ko yung mga naka super capacitor. Yung super capacitor kagaya rin po mga boss nung nasa car jump starter ko mga bossing. Okay? Kaya nga sila mga boss, one main disadvantage ng mga gantong klase ng dash camera, once napatay mo na ignition outright, ayun, narinig nyo? Tumunog siya, namatay din kaagad yung ating dashcam. Hindi yan kagaya ng mga nakaka-lithium batteries na may particular minutes pa bago mamatay kasi nga meron silang batteries sa loob. Pero ito wala. Super capacitor po ang gamit niyan. Yun pa lang mga boss, hindi pa tirik na tirik ang araw pero pawis na ako. Tingnan nyo naman. Yung braso ko, di ba? Basang-basa na ng pawis. Pero tingnan nyo, imagine nyo kung ilan ang temperature na nandito ngayon na tumatama sa mga dash cameras natin mga boss. Tapos kung substandard ang lithium battery na nasa loob niyan, may possibility na mag-cause yun ng fire. May mga ilang articles na ako na nabasa na nangyari yon, pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng naka-lithium batteries, again mga boss ha, hindi ko po sinasabi na lahat ng naka-lithium batteries is masusunog. May mga lithium batteries din mga bossing na high quality standards kagaya nito. Kagaya ng lithium battery mga bossing na ginagamit mismo nitong sasakyan ko. This is a mild hybrid car. So 48 volts ang battery nito, lithium battery. Okay, so ang lithium battery nitong sasakyan ko is nandito sa ilalim. Yun nga lang, kailangan ko pang baklasin to. Pero may video naman ako, ayan, so ipapakita ko sa inyo kung nasaan nakalagay yung lithium battery ko. Nandito. Okay, so meron dyang box na malaki na siguro kasing laki ng mas malaki lang siguro ng konti dito. Mas malaki ng konti dito, siguro mas mahaba. Tapos mas malapad ng konti. Yun. Tapos yung taba niya siguro mga ganito namang kataba. Okay? Tapos ito, makikita niyo yung matabang ano na yan, matabang wires na yan. This is the positive line ng aking lithium batteries. Parehong positive yan mga boss. Kaya kapag gumamit kayo ng multi-tester or ng voltmeter, ikabit nyo dito yung positive, tapos yung negative ikabit nyo sa body ground ng sasakyan, makikita nyo that is 48 volts. Okay? So yun lang mga boss, nag-share lang ako sa inyo ng aking konting tip. Pero again, hindi ko naman sinasabing bilhin nyo yung mga pinagbibili ko. Pero one of the reasons kung bakit hindi na ako gumagamit ng lithium batteries is